O kapatid, kung bago pa lang kayo sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating video. Bago ang lahat, maraming salamat dahil sa inyong suporta, 200 subscribers na ang ating YouTube channel. Ramdam na ramdam namin ang inyong mainit na pagsuporta sa aking mga content. Asahan niyong mas iinit pa ang mga susunod naming talakayan. May hinahanda kaming sorpresa sa mga dabarkads namin na ka-subscribe na kaya tumutok lang. Alright, so sa video na to, pag-uusapan natin yung mga aligasyon at mga paninirang ibinabato sa akin ng Kapuso Alliance fanpage sa pangunguna ng nagngangalang DJ Raymond D. Luis, Lance Salvacion, at Josh Dionisio. Simulan natin kay Lance Salvacion. Ang sabi sa akin dito, nilagyan niya ako ng comment dito, wanted LMTX Gaming o LM Entertainment, violation, bobo, fake news maker, yakin, batugan na huling umitit ng katol sa TV5, Reliance Mandaluyong at higit sa lahat natagpuan siyang tanga tinutit. Alam mo, nakakatawa naman itong banat sa akin ni Lance Salvacion, para lang akong kinikiliti. At kung natatandaan nyo mga kaibigan, nag-post siya, pinost niya yung aking muka na may na pinatong yata sa mukha ni Moira ng abot kamay na pangarap. May future din pala sa Photoshop editing tong batang to. Tapos pinagbibintangan niya ako na gumagamit daw ako ng pinagbabawal na gamot. Hindi naman ako addict. Paano niya nasabing addict ako? Wala naman siyang ebidensya. Nakita ba niya akong humihitit? Ang iniinom ko lang mineral water. Guys, ang kinaadikan ko lang isa lang, kape. Kape, pagkain, online mobile gaming, NBA 2K, Mobile Legends. Ito, pagbablog ko sa YouTube at higit sa lahat, Bible. Ngayon, kung sasabihin ni Lance Salvacion na ako ay magpa-drug test, magpa-drug test daw sa PIDEA, para sabihin ko sa iyo, Lance Salvacion, lagi ako nagpapa-drug test tuwing nag-apply ako ng trabaho. At wala naman sila nakikita sa akin kasi I'm living a clean life. Clean living ako mga kaibigan. So, hindi totoo. Ibig sabihin niyan, hindi totoo yung mga sinasabi dito ni Lance Salvacion. Puro kasinungalingan, puro aligasyon, puro haka-haka lang at nadadala lang siya ng kanyang emosyon. Sabi mo sa akin, wala nang maniniwala sa post ko kasi palagi daw nilalango yung post ko. Bakit naman sa YouTube 200 subscribers na nga ako, di ba? Yung longest na kanta ko 13,000 views na. So paano naging langaw 'yun? At saka yung post ko sa LM Entertainment, bago pa lang 'yun, nasa 96 followers lang. So abangan mo lang pag naging 500 subscribers na siguro, yan. Tagsa na yan. At saka ang taas kaya, daming nagmamahal sa aking mga dabarkads at saka kapatid. At pati na rin kapamilya, minamahal na din ako dahil kumakampi na rin ako sa kanila. Alam nyo, dati di ba? Kilala nyo naman ako, dati ayaw ko sa ABS-CBN. Ngayon, gusto ko na rin ng ABS-CBN. Dahil sa ginagawa nyo sa akin, hindi na ako manonood ng GMA. Ang panonoodin ko na ngayon, ABS-CBN at TV5. Pati na rin RPN9, RPTV, GMA 7, X. Sabi mo, fake news ako dahil regarding dun sa digitalization. Bakit hindi mo tanungin si Mr. President Bongbong Marcos? Tanungin mo ang DICT, tanungin mo ang NTC kung magta-transition sila sa digital ngayong taon. Sasabihin lang sa'yo, totoo. Oo, totoo yun. Legit yun. Sila nagsabi. May notice na nga ang NTC, di ba? Hindi sila magdi-delay ng digital broadcast. Hindi sila magdi-delay. Hindi na delay. Piniprepare lang nila lahat. In fact, ang presidente, ang gobyerno nagbibigay na ng free digital boxes. Kasi nga, ita-transition na tayo from analog to digital. So, ibig sabihin, lahat ng analog stations ng lahat ng network, mawawala na yan. Puro digital na lahat.
So, anong iniiyak ninyo? Niiyak nyo ba dahil mawawala na yung 108 stations ninyo na pinagmamalaki ninyo? At magiging almost 30 stations na lang matitira? Kasalanan yan. Ba't hindi nyo pagalitan yung dating umupo dyan sa GMA na si Coach Ansay? Ha? Dahil, sabi niya, sabi nga niya, di ba? Minamaliit niya yung digital kasi hindi daw mangyayari yun. O ngayon, NTC na yung nag-uutos. NTC na yung nagsasabi. O, ngayon, sasabihin niyo, fake news ako. Tsaka ano tong naririnig ko sa'yo na pinagbabantaan mo ko na hahampasin mo yung Dos por Dos? Ha? Sa may tropical, Cainta, sa Marcos Highway? Ha? Well, sige, subukan mo. Magdadala ako ng pulis para damputin ka. Subukan mong gawin sa akin. May dala akong mga pulis. Di mo imagine mo, nakakahiya naman yan. Di ba kayo kinikilabutan? Hindi ka ba kinikilabutan na Lan Salvacion? Magdadala ka ng bagay na nakakasakit o nakakamatay ng kapwa mo? Ha? Dahil lang sa galit mo sa akin sa pagiging TVJ defender ko. Dahil sa pagtatanggol ko sa Itbulaga. Ha? Dahil gusto mo na kaming patahimikin, gusto mo kaming saktan, mga ano ka na. Mga manghahampas ka na dyan. Ang sabi ko lang sa inyo, ilabas nyo yung comment section nyo. Magdebate tayo. Makipagtalo kayo. Makipagdebate kayo sa amin. Hindi yung naghahamon kayo ng suntukan, ng basagan ng muka. Tapos, pagdating sa comment section, naka-off, naka-block, binablock nyo blinak nyo nga yung ito ang true, di ba? Kasi napipikon kayo. Kasi hindi nyo matanggap ang totoo. Kasi hindi nyo matanggap na talunan na kayo. Kasi hindi nyo matanggap yung tahanang pinasara ay magsasara na talaga. Hindi na magtatagal ng hanggang next year. Wala na. Hanggang ngayong taon na lang talaga yung tape ninyo. Hindi nyo matanggap na hindi na marirenew ang kontrata ng Tape Incorporated. So, ano pang pinaggangawa nyo? Ibig sabihin, naggangawa kayo, totoo. Kasi totoo na talunan kayo. Totoo na yung kantar nyo, yung pintam nyo, yung artam nyo, hindi kinikilala ng mga network at mga advertiser, pati na mga sponsor. Hindi nagre-reflect sa ratings nyo yung mga pinaggagawa nyo dyan. Ibig sabihin yan, hindi nyo matanggap na hindi kayo nakakatulong sa network ninyo. Kita nyo nga, di ba, yung tanghalan ng kampiyon, imbis na ilagay sa tahanang pinasarap, nilagay nila sa TikTok lock. Di ba nakakahiya yun? Ang laking sampal sa mukha ng mga halos-los yun. Kasi nga, GMA is prioritizing their own produced shows. Ang tahanang pinasara, hindi naman nila produce ng tape yan eh. So, bakit nila ipaprioritize yan? At para sa'yo naman, Raymond, ito yung sabi niya sa akin, wag mong susubukang kalabanin mo kami. Binabalaan kita, tangamilya. Sinawag pa niya akong tangamilya. Yung isa naman tinawag ako, bobomilya. Sabi daw niya, minura-mura pa niya ako dito. Sabi niya, wag mo kaming idadamay mga solid kang uso. At wag mo kaming lait-laitin ng ganyan, talagang tatamaan ka sa akin. Unang-una, sino ba ang unang nanlait? Di ba kayo? Hindi ba kayo? Sino unang nanlait sa TVJ? Kayo, di ba? Pinagbibintangan nyo ang TVJ. Pinag-aanuhan nyo, sinasabihan nyo ng matanda, sinasabihan nyo ng gurang. Di ba magagalit sa inyo mga senior citizen? Hindi nyo ba iniisip na maraming senior citizen ang nabubuhay sa mundong to? Ha? Unang-una dyan, yung mga centenarian, yung mga senior citizen. Yan ang mga pinagtatanggol ko. Ngayon, sinisiraan nyo yung TVJ para sinisiraan nyo na rin ang lahat ng senior citizen dito sa Pilipinas. Nasaan ang respeto ninyo? Nasaan ang core values ninyo? Yan ba ang natutunan nyo sa panonood ng GMA7? Hinahamon mo pa ako na magkita tayo sa Tropical Hut sa Cainta. Tapos babasagan yung pagmumukha ko. Pupuntahan mo ako sa TV5 at dudurugin mo ako. Baka baliktad. Baka ikaw ang lumuhod sa akin. Paluluhurin kita sa harapan ng malaking bola ng TV5. At tandaan mo na dyan sa TV5, nandyan lang malapit lang opisina ni Idol Rapi Tulfo. Pwede kitang isumbong anytime. Subukan mo lang na lumapit sa akin. Baka ikaw ang tamaan. Baka ikaw ang ipadampot ko. Sabi mo, overpass sa may Santa Lucia,
Punta ako dyan, sige. Pero magdadala ako ng maraming pulis para damputin ka. Sasabihan mo ako malaki kang tao. Tandaan mo, kahit si David, hinarap si Goliath, tandaan mo, kahit si David, hinarap si Goliath. Mas malaki ang Diyos ko kaysa sayo. Naka-record lahat ng mga sinabi nyo sa akin, Lance at Raymond. Lahat kayo, mga kanguso, flap page kayo. Lahat ng sinabi nyo sa akin, naka-documented na. At isasubmit ko na lang sa NBI. Kayo ang dapat matakot. Binabalaan ko kayo, kayong tatlo. Ako dapat ang magbababala sa inyo. Huwag niyong susubukan ang mga TVJ Defenders. Dahil panig kami sa katotohanan. Kayo, panig kayo sa kasinungalingan. Nagtataka nga ako sa inyo, bakit hindi kayo nire-restrict ni Facebook Hindi kayo nire-restrict ni Meta. Kung tutusin, dito sa post mo na to, na minura mo na ako, is dapat restricted ka na. Dapat hindi na kayo nakakapag-post ngayon. Ito naman kasi si Mark Zuckerberg, ang hina, ang weak. At sa mga dabarkans natin na curious kung ano itsura ni Raymond De Luis, ito ang itsura niya. Ito yung itsura niya. Akala ko nga matatakot ako sa itsura, mas nakakatakot pa yata kasi parang uutangan ako Parang kahawig ni Pepito, my friend. At kung papupuntahin yung Pideyaman dito, wala naman kaming gagawin dyan, kundi pakakainin lang naman namin ang pinakbet at isang malamig na Coca-Cola, 3 bote pa. Bubusugin lang namin sila tapos bubuksan lang namin yung TV, manonood kami ng Itbulaga. Kaya ikaw lang, Salvation, ikaw ang umayos. Yung binagbibintang mo sa akin, baka bumalik sa'yo. Ibabalik ko lang sa'yo lahat ng mga sinabi mo sa akin. Ikaw ang magtago dyan sa lungga mo kasi kapag nabwisit ako talaga sa'yo at isasubmit ko lang talaga yung mga documents namin. Para naman sa mga followers ng page nito, I appeal to you, kung sa tingin nyo ay hindi na sila nakakatulong sa network na sinusuportahan ninyo, I suggest na i-unfollow nyo na sila. Dahil kung ano yung ugali ng influencer, kaya nga may tinatawag na social media influencer Kaya nga, hindi lang kayo vlogger dyan, hindi lang kayo content creator, mga influencer kayo. Kung ano yung ugali na pinapakita nyo sa social media, yan din yung makikitang ugali ng mga followers ninyo at mga viewers ninyo. So, ang suggestion ko sa inyo, kung hindi na magandang ugali na pinapakita, mag-follow na, i-unfollow nyo na lang. Kasi hindi magandang influence Okay? So, i-follow nyo. Kung ikaw, halimbawa, ikaw ay solid na GMA, tapos, ayaw mo ng, GMA ka talaga, i-follow mo yung mga taong, yung mga vlogger na talagang marespeto. Kagaya ito, ni Lad Sorio. Si Lad Sorio, marespeto yan. Kapuso Brigid, marespeto yan, kahit papano. Yan ang mga suportahan ninyo. Hindi lang dahil dami niyang programa na pinopromote, hindi lang sila nakafocus sa noon time, nakafocus sila sa afternoon, sa evening. Yan dapat ang mga pinopromote, yan dapat ang mga sinusuportahan ninyo, okay? So, be wise. Hindi lang basta sinasabi nyo, think before you click, think before you follow this influencer. Kasi, kung masama na ugali ng pinafollow ninyo, masama ugali niyan. Baka pati bata, pati anak nyo, pati yung mga maliliit yung bata, maliliit yung anak, napapanood na sila. Better, i-block nyo na lang sila, follow nyo na lang, okay? Kung nagustuhan nyo ang ating video for today, mag-like, comment at mag-share. Maraming salamat, until the next video.